Ayan, si Sir Denmer naman may tanong, Doc, paano ba maiwasan magngat-ngat ng mga gamit ang aso? Okay, pag puppy pa lang yung aso, normal yan. Kasi very curious sila, tapos nagngingipin sila, makatayo yung ngipin nila, kagat na kagat, hanggang matuwa sila sa ginagawa nila. O kaya may mga aso naman na dahil sa boredom or anxiety, no, iniwan ng kanyang amo or ng kanyang fur parent, iniwan siya sa bahay, tapos naging destructive. Or may mga aso naman na talagang ugali nila talagang manira ng mga gamit, and it's genetic po yan. And may mga dogs naman na naninira o nagngangat-ngat ng mga gamit because they just feel like it. So maraming iba-ibang mga psychological basis for pagngangat-ngat. Pag mga puppies pa lang ang mga aso, pwede niyo nang turuan na hindi magngat-ngat by teaching them, no. Ito pong behavior na ito kasi maaari din naman pong mawala siya automatically or without you doing anything. Mawawala po yung behavior ng pagngangat-ngat as the puppy becomes adult, no. Ang adult dog is 1 year old. So, pwede pong mawala yung ganyang behavior on its own. Okay? So, may mga dogs naman na malaki na, nanggangat-ngat pa rin. Ayan, hirap yan. Maraming mga dogs na ganyan. For example, mga Belgian Malinois, no? Yung mga favorite breed ko ay etong mga dogs ko, malilit pa lang, nagngangat-ngat na. Ang problema, yung panga nila, ang bibigat, kaya pag nagngat-ngat sila ng laro lang, ay pwede talagang makasakit. Ang sakit talaga. Tapos bubutas po talaga siya kapag medyo nanggigil yung puppy ninyo or aso niya pag malaki na. So, how can you do that? Siyempre, pag may behavior, ang dog training, ang basis lang naman ng dog training is pag may behavior na hindi mo gusto, i-correct mo para mawala yung behavior na yan or mabawasan yung behavior na yan through repetition of the correction. So, hahayaan mo muna na mapakita nung tuta or nung aso yung behavior na yan, and then at the same moment, i-correct mo. How do you correct it? So, sa dog training, merong proper correction. Hindi tama yung ginagawa ng mga amateur dog trainers na papaluin ng dyaryo, papaluin ng tsinelas yung aso, but it's quite effective kung gagawin niyo yun. Pero hindi lang siya tamang correction dahil una, you could hurt the dog. Pangalawa, mawawala na yung trust ng tuta mo sa'yo. Tingin na niya sa'yo ay meron ka ng may pang-aabuso ka ng ginawa sa kanya, tatandaan niya yon, or parang babahag na yung buntot ng aso ninyo, mawawala na yung pagiging jolly niya. Magkaka-apekto yan sa kanyang psychology or sa brain niya or sa isip niya. Okay, so the proper way to do it, yung correction, is through formal training. Ginagawa namin yan, na-explain ko na kasi sa ilang mga videos yan, mga videos ko few years ago na or lately, wala akong mga masyadong videos na ganyan. Pero ang ginagawa po namin, pag puppy pa lang, ay ginagrab ko yung scruff ng leeg niya. Ibig sabihin yung loose na balat niya dito sa leeg, no? Hindi mo sasakalin yung aso, kundi yung loose na leeg, ginagrab ko yun, tapos medyo i-shake ko lang ganyan. No! Tapos malakas yung boses mo na no. Magugulat siya. And by doing that, hopefully, yung pagngangat-ngat niya ay titigilan niya, no? If you do it at the right amount, at the right timing din, at saka yung consistency. Kasi pag hinayaan mo nagngunguya yung aso, tapos hindi mo kinokorek, may establish yung behavior na yon. So you have to do it consistently. Grab sa scruff ng neck, shake ng konti, firm na no, malakas, no? Hindi naman mabibingon ka, sigawan mo ng malakas, no! Tapos bibitawan mo. Pag naulit-ulit yon, yung ganong eksena, matitatanim sa isip ng aso mo na hindi pala niya dapat gawin yon. Yung pag-grab mo sa scruff ng neck, hindi naman makaka-damage yun sa aso. Hopefully, no, if you're doing it the right way, ginagaya mo lang yung ginagawa ng nanay nila na kasi yung pagka nangungulit na yung mga puppies, no, tapos may mga ngipin na, kakagatin niya ng nanay.
sa leeg or sa ibang parte ng katawan, pero not to kill the puppy, not to damage the puppy, pero just enough for it na madadala yung puppy. Mapapaiyak yung puppy, pero the puppy will have learned a lesson, no, na magagamit niya later on. Hindi pala dapat yung mangganon, kasi later on, pagka nang ganon siya sa ibang aso, baka mapatay siya. Alright, so yung correct naman sa mga older dogs, mga adult dogs na mga behavior ng paggangat-ngat ay madali naman gawin kung ititrain nyo na yung aso sa basic obedience. Sa basic obedience kasi, binibigyan mo ng meaning yung word na no. No, pagka-trained na sa basic obedience man lang yung aso, yung word ng no ay may meaning na sa kanila, ano pa, titigilan na ng aso kung ano man ang ginagawa niya pag narinig niya yung command na no. So pag nagngangat-ngat yung aso, sabi mo no, bibitaw na yan. Kung may basic obedience siya. Alright, so if you want that done, if you want that kind of magic sa aso ninyo, na pag sinabi mo no, titigil na siya, but you don't know how to do it, you can have your dog trained with us sa Manalo K9. Tutulungan po namin kayo sa basic obedience training ng aso ninyo. At least walang hassle sa inyo. And later on, ituturo din po namin sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin para sa pag-handle naman ng aso niyo after the training with us. Okay, basic obedience is just 20,000 pesos. 1 month yon yung course na yan. And ititrain namin yung aso niyo from Mondays to Saturdays. And then after that, may graduation, merong transfer of command sessions with you. Ayan. O nga pala, by the way, no, sa Manalo K9, meron nga pala kaming bagong pakulo ngayon kasi nga meron kaming Manalo Resort Hotel. If you haven't been to Manalo Resort Hotel, no, it's the most happening place ngayon sa Binangonan, Rizal. It's at Sitio Tutulo, Barangay Mahabang Parang, Binangonan, Rizal. Pag magpa-train po kayo ng aso sa amin, you get 5 free entrance tickets for you and your family o kung kanino nyo gusto ibigay. And then, pag mag-graduate pa yung aso nyo, you get 5 free entrance tickets ulit sa resort. Para pag in-enroll nyo yung aso nyo, dinala nyo sa amin, no, at least may iba pa kayong magagawa. You can just chill out sa pools, no, with your family. Kain-kain kayo doon. Meron kaming cafe doon. If you want coffees, milk teas, fraps, and food. Ayan, may live band din tayo every Saturday night, 7 o'clock hanggang 11 o'clock. So this is a 24/7 operation. Pwede nyo i-enroll yung aso sa amin. Dalhin nyo kahit gabi. Ayan, kahit madaling araw, may tatanggap po doon sa Manalo Resort Hotel. Okay, so that's special arrangement po. Kung mag-graduate din yung aso nyo, you get the free 5 tickets din, entrance dun sa Manalo Resort Hotel. And i-check nyo, meron tayong Facebook page, no, yung Manalo Resort Hotel. Makita nyo yung mga pictures doon, mga videos, kung anong itsura ng Manalo Resort Hotel. It's a 17-hectare property, guys. 17 hectares na may malaking pool, tapos may maliit na smaller na jacuzzi pool. Ay, sobra. Tutuwa ko. Tapos may mga rooms po kami for rent. And meron din kami mga cottages. May malaking playground, may pavilion if you want to make events then, etc. Alright, so yun lang po muna. Pagngangat-ngat ng aso, bad trip po talaga yan. Pero bago nyo pakawalan sa loob ng bahay yung aso nyo para safe yung mga gamit nyo, huwag nyo munang pakakawalan sa loob ng bahay niyo nang hindi na supervise. What you also can do is pahiran nyo ng kalamansi or yung anything na unpleasant, yung mga gamit-gamit nyo like furniture, para pagka dinilaan man lang na aso nyo or simulan niya ngat-ngatin, may malalasahan siyang hindi maganda. So matututunan niya na hindi niya dapat gawin yon dahil ayaw na niya dahil dun sa lasang natanggap niya. Alright, so those are my tips. I hope na natulungan kita, Sir Denmar, and people with the same problem with their puppies or dogs.